So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. So medyo masama ang pakiramdam natin ngayon pero syempre kailangan natin sagutin pa rin yung mga katanungan ng ating mga subscribers na nagtatanong. Okay? Dahil mahalaga na masagot kaagad to natin sapagkat yung iba nangangailangan po talaga ng agarang solusyon o agarang kasagutan sa kanilang mga katanungan. Okay? So huwag natin to masyadong patagalin mga kamanok. Napakarami lang nung nagtatanong, simulan na po kaagad natin. Okay? So, ang una pong katanungan ay galing kay Marjorie Soriano. Ayan, so mega shout out sa iyo, Marjorie. So, ito po yung katanungan niya. Idol, mas maganda ba sa manok na mas marami ang Jackie Oats kaysa sa Enerton na ipakain? Okay? So, mas maganda ba kung mas marami ang percent o percentage ng fermented Jackie Oats kaysa sa doon sa ready mix na inihahalo natin? So, ang sagot ko po dyan, mga kamanok, hindi po pwede na mas marami yung Jackie Oats. Although, mas mataas yung amino acid na meron kay Jackie Oats, pero hindi po pwede na itaas natin. Kasi po, yung side effect po ng fermented Jackie Oats, oras na itinaas po natin, ang dami nito. Halimbawa, ginawa nating 75% ng fermented Jackie Oats tapos 25% lang ng ready mix na patoka, masyadong gagaan yung ating mga alaga. Okay? Masyadong madadry up ang katawan. Okay? Masyadong gagaan, magiging lightweights po yan kasi aalisin po talaga ng fermented Jackie Oats ang sobrang tubig sa katawan ng ating mga alaga hanggang sa maging papel na lang yan sa gaan. At ayaw naman natin nun. Okay, tatandaan yung mga kamanok, lahat naman ng sobra ay hindi rin po maganda. Kailangan yung tamang dami lamang. At ang nakita kong tamang dami ng mixture na dapat meron ang ating pagkain para sa ating mga alaga is 10% lang po ng fermented Jackie Oats. 10% lang. So madaling sabi, kung nagbibigay kayo ng 35 grams, bumilang lang kayo ng 20 pieces yung butil, 20 butil ng fermented Jackie Oats, saka nyo po yun ihalo. Yun po ang 10% ng 35 grams. Okay, o kaya naman, kung may 10 kayong mga manok, 9 na takal ng ready mix na patoka at 1 takal noong fermented Jackie Oats. So yun po ang 10% ng kabuuan na mixture ng pagkain ng inyong mga alaga. So doon sa daming yon, doon ko nakita ang magandang hipo ng manok, ang magandang pangangatawan ng manok. Hindi masyadong magaan, hindi masyadong mabigat. Sa madaling sabi, tama lamang po. Okay, magaan yung manok, malaki yung katawan, at the same time, maganda yung kinalabasan. Kaya kung ako sa inyo mga kamanok, 10% lamang ang maximum, okay, limit na maaari nyong ibigay sa inyong mga patoka o sa inyong mga alaga. Kung tayo po ay nasa ibang bansa, halimbawa, nasa Amerika po tayo, okay, at saka naroon tayo sa mga lugar na malalamig, dyan po pwede tayong mag-angat ng konting dami pa ng Jackie Oats. Halimbawa, pwede tayong mag-angat dyan ng 15, okay, 15 na percent. Kung dito sa atin, 10% lang, bakit po tayo nagtataas? Pag po merong mga lugar na malalamig, kasi mainit po sa katawan itong si fermented Jackie Oats eh. Okay? Mainit siya sa katawan, kaya hindi maaaring sobrahan. Pero kung malamig ang lugar, kagaya doon sa ibang bansa, nag-yelo, makikita nyo yung cording nila, halos yelo. Okay, doon tayo po pwedeng mag-angat ng dami ng fermented Jackie Oats up to 15%. Okay? Magagamit nila yon upang hindi sila lamigin, hindi sila magkasakit, hindi sila magkasipon. Okay? So sa nagtatanong kung po pwede daw mas marami ang porsyento ng Jackie Oats kaysa sa pagkain, ang sagot ko po ay hindi. Minimum lang tayo ng 10% palagi para makuha natin ang balansyadong pangangatawan na hinahanap natin sa ating mga alaga. Okay? Kung kayo naman, halimbawa, naghalo na kayo ng Jackie Oats, pero parang nahihinahan kayo sa pag-build ng katawan. So, ang gawin nyo dyan, every 3 weeks, magpurga po kayo. Okay? As the time goes by, lumilipas ang ilang buwan, habang ginagawa nyo yung every 3 weeks, nagpupurga kayo, mapapansin nyo. Okay?
lumalapad talaga yung manok. Bakit po? Kasi wala na pong nagtatrap ng mga vitamins eh. Baka kasi nagbibigay kayo ng pagkain, ng vitamina, ng fermented Jackie oats, pero hindi kayo nagpa-priming. Okay, malaki po ang ginagampanan ng priming, ng pagpupurga sa inyong mga manok para sila ay bumulto. Okay? Bigay nga kayo ng vitamina. Bigay nga kayo ng masarap na pagkain, pero hindi mo kayo nagpupurga. Eh di wala din. Okay, ang sarap ganung nung kahit konti lang na pagkain ang ibinibigay ninyo pero yung katawan bumubulto. Nangyayari po yun mga kamanok. Pag po maganda ang absorption ng katawan, pag maganda ang digestion ng katawan, kapag ka walang mga bulati sa loob, kapag ka walang mga bulati sa labas. So anong ibig ko sabihin bulati sa loob? Yan yung mga bulati, yung mga tapeworm, yung mga gapeworm, yung mga roundworm, at saka yung mga parasite sa labas, yung mga red mite, yung mga kuto, yung mga honey, pagka wala po yan talaga, maayos na maayos, kahit ang patokan na ibinibigay mo dyan is konti lang, hindi sila mamamayat, lalo silang bumubulto. Bumubulto pa rin kasi absorb nila lahat eh, pasok sa kanilang sistema eh. Di ba may napapansin kayo na ang dami nyo nagbinibigay, sabihin na natin matakaw yung isang manok, pero ang katawan, hindi bumulto eh. Pero kita mo yung butche, ang laki, ang ganang kumain, yun ang sinasabi ko. Marami siyang parasite, marami siyang kuto, marami siyang bulate, kaya hindi po nakukuha ng pangangatawan yung nutrients galing sa ating ibinibigay na pagkain. Kaya mahalaga na magpurga every 3 weeks na lang po. Kung talagang may problema na hindi talaga mag-absorb ng magandang pangangatawan yung manok every 3 weeks. Kasi sa loob ng 3 weeks na yan, dyan po napipisa kaagad yung mga itlog ng mga bulate. Kaya bago pa mapisa, o kapipisa pa lang, may wipe out na kaagad ng pagpupurga o ng priming yung mga bulate na yon. Para sa ganun, wala nang dahilan para hindi ma-absorb ng pangangatawan ng ating mga alaga yung mga pagkain ibinibigay natin. Okay? Kaya mga kamanok, going back to our question, kung po pwedeng iangat ang dami ng Jackie Oats kaysa sa pagkain, hindi po. 10% lamang. Okay? So Marjorie Soriano, sana makatulong itong aking advice sa iyo. Okay? So next question. Ayan. Ito galing kay Tong Apolinario. Good morning, Idol. Pasensya na. Nakailang tanong na po ako sa iyo. Tanong ko lang sana, pwede bang bigyan ang manok ng Premoxil 550 araw-araw? Salamat po in advance. God bless. Okay? So, Apolinario Tong. Tong Apolinario. So, wala pong anuman. Kahit magtanong ka na magtanong, wala magiging problema kasi ito talaga yung pinili kong propesyon, ang mabigyan kayo ng kasagutan. At mas masaya ako na mas marami kayong katanungang tinatanong sa akin. Okay, so po pwede ba tayo magbigay ng antibiotic araw-araw sa ating mga alaga? Ang sagot ko po ay hindi po pwede. Bakit po mga kamanok? Ang antibiotic po once na yan ay na-intake ng manok at wala naman po siyang sakit. It's either good bacteria, fina-flush out niyan. Okay? If fina-flush out good and bad bacteria, flush out niya sa katawan. Kaya mahalaga, kailangan kung may sakit lang yung manok, hanggat maaari, saka lang tayo nagbibigay ng antibiotic. Or kapag ka nagpa-flushing tayo, bacterial flushing, doon lang. Wala nang iba pa. Kasi kung araw-araw mo yung bibigyan, hindi yan mag-a-absorb ng mga vitamina. Hindi yan mag-a-absorb ng mga nutrients. At ang manok, pag hindi nag-absorb ng nutrients, mananatiling payat. Mananatiling hindi maganda ang pangangatawan. Kasi pinipigilan ng antibiotic yung mga good bacteria na mag-grow sa loob ng pangangatawan ng manok. Sa halip na nagiging healthy yung manok, hindi po, inaalis po, wina-wipe out po niya lahat ng good bacteria and bad bacteria. Kaya tayo mga kamanok, saka lang tayo nagbibigay ng antibiotic kapag may sakit ang manok or kapag nagbabacterial flushing tayo. So overall, inaalis natin lahat. Madali naman po kasi magbigay ulit ng mga nutrients once na maayos na yung manok, once na magaling na yung manok, once na wala na sakit yung manok. Okay? So, wag po masyadong araw-araw o dalas-dalasan ng pagbibigay ng antibiotic kasi nakakaproblema po ito sa growth development ng mga manok, especially sa mga sisiw, sa mga baby stags. Okay? So, next question. Okay, ito galing naman kay Edwin Binar. Ayan. So, Mamay, paano po ba malalaman kapag maayos ang fermented kong Jackie Oats? Kasi po, amoy alak po at kasi po, 9 days na po yung Jackie Oats ko. Bakit wala pa rin puti-puti? Okay. So, bakit wala pa rin puti-puti? So, kung maayos naman yung ginawa mong proseso, nagbabad ka sa tubig na mineral water, tapos araw-araw mo siyang hinahalo, huwag ka lang mainip.
Okay, araw-araw mo lang siyang haluin. Then, lilipas ang ilang araw, makikita mo, magkakaputi-puti yan. Magugulat ka na lang. Kasi yun po ang fermentation process na tinatawag. Okay? As long as maayos yung ginawa mong proseso, huwag kang mainip. Okay? So, halu-haluin mo lang siya araw-araw, kahit isang araw, isang beses, okay na po yun. So, as the time goes by, magkakaroon din yun ng puti-puti. Kaya hayaan mo lang. As long as yung oats, nakikita mo, humihilab, gumaganda, nagiging golden yellow, wala kang magiging problema dyan. Okay? So, next question. Last question muna tayo, no? So, galing kay Salvador Ocampo. Ayan. So, Idol, ang aking manok ba ay pwedeng bigyan ng isang beses lang sa isang araw ng pagkain kung ako ay may pupuntahan? Okay. So, kapag adapted na po yung manok po ninyo sa one day, one eat, wala po kayong magiging problema dyan. Hindi po pwede na kung kailan kayo papasok sa inyong pagpapalusog sa inyong mga alaga. Halimbawa, 21 days kayo magbibigay ng masasarap na pagkain, 21 days yung gagawing malusog yung manok, so saka pa lang kayo magbibigay ng one day, one eat. Hindi po. Ang one day, one eat po, yan po ay malayo pa lamang sa inyong pagpapalusog sa inyong mga alaga, ginagawa na po. Halimbawa, 2 months before, kailangan ipa-adapt nyo na po yung one day, one eat. Hindi po pwede na babaguhin nyo yung sistema ninyo kung kailan kayo papasok sa 21 days na pagpapalusog ng inyong mga alaga, saka nyo ibabanat yung one day, one eat. Hindi po. Kailangan, malayo pa lamang, ipa-adapt nyo na kaagad. Kung halimbawa, meron kayong nakikitang schedule na 2 months before, kayo ay may pupunta at papasyalan, ngayon pa lang, sanayin nyo na. Okay? Magsimula na kayo mag-priming ngayon, magpurga, magpaligo, magbigay ng injectable supplements, at kinabukasan, magbigay ka na ngayon ng paunti-unti. Halimbawa, kung halimbawa, gagaya ka sa akin, sa hapon ka magbibigay ng pagkain ng one day, one eat. So, sa hapon, magbigay ka lang ng 35 grams. Yung normal na dami ng ibinibigay mo sa 2 times per day. 35 grams sa hapon. Ngayon, kinabukasan ng umaga, wag mo siyang patutukain, tubig lang. Tapos, pagdating ng hapon, magbibigay ka ng 40 grams. Kasi medyo gutom yan. Mataas ang appetite kasi hindi ka nagbigay ng umaga eh. Kasi sanay yung manok nakakain siya ng hapon at umaga. Ngayon, in-skip mo yung umaga, tataas yung appetite ng manok, magbibigay ka sa hapon, itataas mo naman ng slight ang dami ng pagkain na ibinibigay mo. Dating 35, gagawin mo 40. Sigurado ako uubusin pa rin yun. Okay, bakit? In the first place, nagpurga ka. Tumaas yung appetite. Nagbigay ka ng mas madaming pagkain, uubusin yan. Ngayon, kinabukasan, sa umaga, skip ulit. Kasi one day, one eat ka na eh. Pwedeng mag-adjust ka ulit hanggang 45 grams. Ganun lang. Okay? Day by day. Skip lang ng umaga, tubig lang ang painom. Huwag nyo kalilimutan na dapat babad sa painom nila. Kasi ang manok, pagka hindi po yan nakaka-access o nakakainom ng sariwang tubig, nagkakaroon po ng pagbaba ng appetite. Misa kaya ayaw kumain ng maayos kasi uhaw pala. Kaya lagi dapat may access sa maayos, malinis na tubig. Okay? So, ganun lang kamanok ang gagawin mo sa one day, one eat. Kailangan na adjust lang. Okay? At pagdating naman sa araw na yun, mag-i-start ka ng palusugin, gawing healthy yung manok mo. So, wala ka nang iisipin pang problema. Kahit one day, one eat yan, makikita mo, mas magiging benepisyado yung manok doon sa one day, one eat. Naalis ang taba, mas gumagaan, mas nagiging happy, mas nagiging maskulado. So yun lang mga kamanok, sa pagkakataong ito ang ating ilang mga katanungan sasagutin. Hopefully makatulong po ito sa ating mga subscribers, mga magmamanok na gusto pang matuto pagdating sa larangang ito. So paano mga kamanok? So don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at mag-comment ka na rin dito ng katanungan mo. At ako ay magiging masaya dyan sapagkat mas na-challenge ako na sagutin pa kayo. So paano mga kamanok? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.